Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami tayong kayang gawin para sa ating pamilya. Marami tayong handang isakripisyo para lamang mapasaya sila. Dahil karamihan sa atin ng kaligayahan ay ang makitang may totoong ngiti sa kanilang mga labi. Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kaistorya nating alive sa gabi na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 31 years old at nagtatrabaho dito sa Dubai. Nasa Pinas pa lamang ako ay solid listener na ako ng inyong YouTube channel. Kaya palagi akong nakikinig ng inyong live stream sa Facebook. Hanggang sa ito at naisipan ko rin na gumawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Maaga kaming naulila sa tatay namin. Namatay siya nang dahil sa kanyang sakit sa atay. Mula noon ay mag-isa na si nanay na nagtataguyod sa pamumuhay naming magkakapatid. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pilit po niyang ginagapang ang pag-aaral namin noon hanggang sa mag-college kami ni Ate Melissa. Papa Dudut, alam ko naman na hindi talaga madali ang buhay. Lalo na at habang tumatagal ay tumataas sa mga presyo ng mga bilihin. Kaya naman pilit kong pinagbubuti ang pag-aaral ko dahil pangarap ko talagang mapabuti ang buhay namin. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Lalo na si nanay. Noong nabubuhay pa kasi si tatay ay palagi niyang sinasabi kung gaano kami kaswerte kay nanay. Magkatulong sila noon sa pagtatrabaho sa palengke. Pero mas maagang gumigising si nanay para asikasuhin kaming magkakapatid. Kaya ang bilin ni tatay sana ay tapusin namin ang aming pag-aaral para mabigyan si nanay ng magandang buhay. At yun na nga rin ang naging pangarap ko talaga noon. Papa Dudut, minsan ay naiinggit ako kay Ate Melissa kasi likas sa kanyang pagiging matalino. Bihira ko siyang nakikita na nag-aaral pero palagi siyang nangunguna sa klase kahit noong mga bata pa lamang kami. Siya rin ang tumutulong sa aming magkakapatid pagdating sa mga assignments o school projects namin. Ako naman ay kailangan ko pang mag-effort at magpakapuyat sa pagre-review para lamang makakuha ng mataas na grades sa mga subject sa eskwelahan. Kaya hindi nakapagtataka kung sa aming magkakapatid siya ang maging pinaka-paborito ni nanay. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina, sa aming magkakapatid ay si Ate Melissa talaga ang pinaka-paborito ni nanay. Dahil ang panganay sa aming magkakapatid ang may pinaka-matalinong utak sa lahat. Naniniwala si nanay na si Ate Melissa ang makakapag-ahon sa aming pamilya mula sa simpleng buhay na meron kami. Siyempre, siya yung unang makakatapos ng pag-aaral niya. Tapos ay magkakaroon siya ng maayos na trabaho dahil nga sa matalino siya. At magiging maganda na
ang buhay namin. Minsan lang talaga, Papa Dudut. May mga taong matalino sa ibang bagay pero nagiging mahina ang utak pagdating sa pag-ibig. Dahil hindi ko talaga inaasahan noon na mabubuntis ng maaga si Ate Melissa. Tapos yung lalaking nakabuntis pa sa kanya, hindi siya pinanagutan. Bakit naman kasi pumili si Ate Melissa ng lalaking walang maayos na plano sa buhay? Pati tuloy kami na pamilya niya ay madadamay sa magulong buhay na iniwan ito sa kanya. Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko rin alam na may boyfriend noon si Ate Melissa. Hindi naman kasi siya nagkukwento ng kahit na anong tungkol sa mga lalaking natitipuhan niya. Pero hindi nakapagtataka kung may magkagusto man sa kanya na mga schoolmate naming lalaki dahil maganda talaga ang kapatid ko. Matangkad siya, balingkinita ng katawan, morena ang kulay ng balat, matangos ang ilong at maliit ang mga mata. May ilang beses na ring niyaya siya ng mga kaklase o teacher niya na sumali sa mga beauty pageant sa eskwelahan namin na palagi naman niyang tinatanggihan dahil mahiyain daw siya. Kaya hindi ko talaga naisip noon na may tinatago na pala siyang boyfriend sa amin. Papa Dudut, nanghihinayang din ako nang huminto si Ate Melissa sa pag-aaral dahil 4th year na siya noon sa college. Nagalit na rin kasi si nanay at ayaw na siyang patuloyin sa susunod na semester. Sinayang lang daw ni Ate Melissa ang tiwala at pagsasakripisyo ni nanay para sa kanya. Ako naman ay huminto na rin sa pag-aaral pagkatapos ko ng 2nd year sa college. Nagtrabaho na lamang ako noon sa isang maliit na fast food restaurant para makatulong sa mga gastusin sa bahay namin. Habang si Ate Melissa nang makapanganak ay palagi na lamang nasa bahay para mag-alaga ng anak niya, Papa Dudut. Pangarap ko rin talagang makapagtapos ng pag-aaral ko. Hindi lang po para maiahon sa simpleng buhay ang pamilya ko, kung hindi pati na rin sa sarili ko. Alam ko na malaking bagay para sa isang tao ang makapagtapos ng kolehiyo. Saka yun din ang gusto ni tatay noon para sa aming magkakapatid. Kahit na anong mangyari raw ay pilitin naming makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nga nang magbuntis si ate at alam ko nang madadagdagan ang gastusin sa bahay, nag-working student ako para lamang hindi mahirapan si nanay sa pagbabayad ng tuition fee ko. Nagkataon pa naman noon na nasa high school na ang dalawang kapatid ko at grade 6 naman ang bunso namin, kaya grabe talaga ang mga gastusin namin noon. Kaya lang, Papa Dudut, mula nang mga anak si Ate Melissa ay nanghina ang katawan niya dahil may nakitang bukol sa may dibdib niya. Pinaopera agad ni nanay yon kasi yun ang sabi ng doktor at nawala naman ang bukol mula sa dibdib ni Ate Melissa. Pero naging mahiluhin siya at mabilis nang mapagod. Hindi pwede sa kanya ang mga mabibigat na trabaho, yon ang nagtulak sa akin na huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time sa isang fast food restaurant. Pero ni minsan, hindi ko inakala na malalayo ako sa pamilya ko at magtatrabaho sa ibang bansa. Kahit labag sa loob ko. Pumayag na rin ako noon sa gustong mangyari ni nanay. Sa tulong ng tita ko ay mabilis na naayos ang application ko at nakaalis ako ng bansa papunta ng Dubai para doon magtrabaho bilang factory worker, Papa Dudut. O Clara anak, kumusta ka na dyan? Parang pumapayat ka yata anak, tanong ni nanay habang kausap niya ako sa tawag. Di naman po, medyo naninibago lang din po ang katawan ko dito sa Dubai, wika ko. Basta palagi kang kakain ng tama sa oras ha, paalala pa ni nanay. Opo nay, miss ko na po kayo, wika ko. Miss na rin kita, miss ka na ng mga kapatid mo pero Clara, ipapaalala ko lang na kailangan nating magbayad dun sa tuberong gagawa ng lababo natin, ang sabi pa niya. Sira na naman po ba? Tanong ko. Oo hindi ko nga alam kung bakit palagi na lamang nasisira,
Wika niya. O sige po, mag-overtime na lang po ako para madagdagan ang ipapadala ko sa inyo. May kailangan pa rin po kasi akong bayaran doon sa agency. Wika ko. Ayan, sige anak. Pakidagdagan mo na rin ng konti para doon sa mga halaman na gusto kong bilhin. Ilalagay ko kasi doon sa may garden natin para magandang tignan. May binibenta kasi si kumare na Monstera Deliciosa na halaman. Mura lang ang binigay niyang presyo sa akin, sabi pa ni nanay. Hindi po ba pwede na sa susunod na lang po kayo bumili ng halaman na yon? Tanong ko pa. Anak, gusto ko talaga ang halaman na yun. Sa kabibihira sa lugar natin ang nagbebenta noon. Kaya bilhin na natin. Nagbayad na nga ako ng 500 doon kay kumare para hindi na niya ibenta sa iba. Sabi pa ni nanay. Magkano po ba ang halaman na yun? Tanong ko ulit. 2,000 anak. Pero may tawad na yun kasi ang benta niya noon sa iba ay 3,000. Tapos 2,000 lang ang presyo niya sa akin. O basta aasahan ko ng may dagdag na sa susunod ang perang ipapadala mo. O sige na't kailangan ko na ring umalis at may lalakarin pa ako. Tugon niya. Teka, saan po kayo pupunta? Hindi naman po kayo lumalabas ng bahay kapag hapon na. Pagtataka ko. Diyan lang sa kapitbahay, saka saglit lang naman ako. O sige na't mag-iingat ka dyan ha. Paalam ni nanay. Papa Dudut, hindi pala talaga madaling maging isang OFW. Hindi madali ang malayo ng matagal sa pamilya mo. Noong nag-aasikaso pa lamang ako ng mga requirements para makapagtrabaho sa abroad, medyo naluluha na kaagad ako dahil hindi ko na ma-imagine na malalayo ako ng matagal kina nanay. At sa araw ng pagsakay ko ng telepono, parang ayaw ko nang tumuloy pang umalis. Gusto ko na sa Pilipinas na lamang at magti-triple kayod na lamang ako sa pagtatrabaho. Pero sa mga gastusin na kailangan sa bahay, pero kinumbinsi ako ni nanay na yon ang tanging paraan para kahit papaano ay gumaan ang buhay ng aming pamilya. Na ako na lang ang pag-asa niya para matupad ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman nagpigil talaga akong humagulhol. Lalo na nang mayakap ko sina nanay at mga kapatid ko bago ako sumakay ng eroplano. Mabait naman ang kasamahan ko sa trabaho at boarding house, Papa Dudut. Kahit halos araw-araw akong umiiyak ay kino-comfort nila ako dahil naiintindihan daw nila ang sitwasyon ko. Lahat daw sila ay dumaan sa ganong stage na para bang anumang oras ay uuwi na ng Pilipinas dahil sa pagka-homesick. Iniisip na lang daw nila ang mga pamilya nilang naiwan sa Pilipinas at umaasa sa pagtatrabaho nila sa malayo. Iniisip na lang nila ang mga pangarap nila para sa mga taong mahal nila sa buhay at ang dahilan kung bakit ba pinili nilang tiisin ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya, Papa Dudut. Papa Dudut, akala ko ay hindi na ako makakapag-adjust sa buhay OFW. Grabe kasi ang pagka-homesick ko noon. Isang buwan akong halos araw-araw na umiiyak at walang ganang kumain. Maswerte na lamang din ako sa mga Filipino na katrabaho ko dahil palagi nilang pinapalakas ang loob ko. Pinapaalala nila sa akin ang mga dahilan kung bakit kailangan kong tibayan ang loob ko. Naisipin ko lang ang magandang buhay na pwede kong maibigay sa pamilya ko. Papa Dudut, hindi nagtagal ay natutunan ko rin na mag-adjust sa buhay ng isang OFW. Hindi na ako araw-araw na umiiyak noon at paminsan-minsan na lamang kapag kausap ko sina nanay. Wala rin akong ibang ginawa noon sa abroad kung hindi ang magtrabaho na magtrabaho. Ni hindi ako halos nakakabili ng kahit na anong bagong gamit para sa sarili ko. Nakalaan ang halos lahat ng kinikita kong pera sa pamilya ko na nasa Pilipinas. Dahil masyadong nakatuon ang atensyon ko noon sa pagtatrabaho ay hindi ko napansin na ilang taon na rin ang lumipas.
May mga oras na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas pero ang sabi ni nanay ay ipadala ko na lamang daw ang pera na yon sa kanila pandagdag sa pagpapaayos ng bahay namin. May bonus kasing binigay sa amin kapag hindi namin kinukuha ang leave na ibinibigay sa amin. Kaya naman pinapadala ko na lamang kina nanay ang pera na yon. Kasi yun din naman ang request niya. Hanggang sa magkaroon papadudot ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko na yon pinalagpas at sinurpresa ko ang pamilya ko sa pagdating ko. Mukha namang nasurpresa sila pero hindi sa paraan na gusto ko. Mas nangibabaw ang gulat at panghihinayang sa mukha nila lalo na si Nanay Papadudut. Kagaya ng binanggit ko kanina, kada isang taon namin sa Dubai ay may isang buwan kami para makapagbakasyon sa Pilipinas. Pero hindi ko kaagad kinuha ang mga vacation leave na yon dahil mas malaki ang bayad kapag tinuloy ko na lamang ang trabaho. Yun din kasi ang palaging request ni nanay noon. Alam niya na mas malaki ang bayad kapag hindi ko kinuha ang bakasyon na yon. Palagi niyang sinasabi na malapit nang mapaganda ang bahay namin. Nagpapadala naman kaagad ako ng pera kapag may request siya o kaya ay may extra ako. Nang sumunod na 2 taon ay hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas, Papadudut. Yun ulit ang request ni nanay. Sinasabi niya noon na marami na siyang naipaayos sa bahay namin. Excited na nga raw siyang makita ko ang malaking pagbabago sa bahay namin. Hindi naman siya nagpapadala ng litrato dahil gusto niya raw na maayos na talaga ang bahay sa oras na makita ko yon. Binigay ko na lamang sa kanya hindi lang ang pera, kung hindi pati na rin ang tiwala ko. Kaya naman ang sumunod na taon ay nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbakasyon. Hindi ko na muna yon sinabi kay nanay para masurpresa sila. Ang hindi ko alam ay ako pala ang masusurpresa sa pagdating ko sa bahay. Halos wala namang nagbago sa bahay namin noon. Hindi ko nakita ang sinasabi ni nanay na pinatiles niya ang sahig sa loob ng bahay namin. Na bumili raw siya ng bagong sofa set para sa sala at pinapinturahan ng mga dingding. Dahil kung ano ang itsura ng bahay nang umalis ako ay ganun pa rin ang itsura nang umuwi ako. Pero hindi lang yon ang bumungad sa akin na sorpresa kundi pati na rin ang pagkabaon sa utang ni nanay. Mga utang na kailangan kong bayaran. Nang makalis si Aling Marina sa bahay pagkatapos ko siyang abutan ng paunang bayad sa 10,000 ay kinausap ko ng seryoso si Nanay Papadudut. Doon niya inamin sa akin na marami siyang utang dahil nalulong siya sa pagmamadyong sa bahay na malapit lang dito sa amin. Kaya lahat ng perang pinapadala ko sa kanya ay doon talaga nauubos. Sobrang sumama ang loob ko sa kanya pero naisip ko na pagsubok lamang ito sa katatagan ko para sa pamilya ko. Ang hindi ko alam noon ay may mas mabigat pang pagsubok na darating sa buhay ko. Yon ay nang madelay ang pagbalik ko sa ibang bansa para muling magtrabaho dahil nalaman ko na may sakit ako na tuberculosis. Papadudot, bago pa ako umuwi ng Pilipinas para sa 1 buwan na bakasyon ay naging madalas na ang pag-ubo at pananakit ng dibdib ko. Ramdam ko sa sarili ko na hindi na yon normal kaya hindi kagad ako nagpa-check up. Kaya lang nang nasa Pilipinas na ako ay lumala na ang pananakit ng dibdib ko. Kaya napilitan akong magpatingin na sa doktor. Doon ko nalaman na may TB pala ako. Mahigpit pa naman ang agency namin pagdating sa medical dahil gusto nila ng updated na medical certificate bago kami bumalik ng mga empleyado sa ibang bansa at magtrabaho. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon dahil pakiramdam ko. Bigla ako nawala ng pakinabang sa pamilya ko. Alam ko na bababa ang tingin nila sa akin dahil mawawala na ako ng silbi sa kanila. Kaya naman hindi ko kaagad sinabi sa kanila ang tungkol sa karamdaman ko.
dahil ayokong makarinig ng masasakit na salita lalo na kung magmumula kay nanay. Pero habang nasa bahay ako ay nakikita ko ang paligid ay nakakaramdam ako ng sama ng loob. Pakiramdam ko kasi napunta lang sa wala ang perang pinaghirapan kong pagtrabahuhan sa abroad na pinadala sa Pilipinas. Winaldas ng nanay ko sa sugal tapos ay hindi pa pinagbuti ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila at ilang beses nang nagpapalit-palit ng kurso sa kolehiyo. Alam kasi nila na maluwag ako sa pagpapadala ng pera at sinasamantala nila yon. Kaya naman naging malamig talaga ang pakikitungo ko sa pamilya ko. Pinilit ko ang sarili ko na makapagtrabaho noon sa abroad at tiniis ang lahat ng lungkot. Tapos ang uuwian ko lang pala. Isang pamilya na hindi pinahalagahan ang perang pinaghirapan kong kitain ng mahabang panahon sa ibang bansa. Nagalit din ako noon sa sarili ko, Papa Dudut, kasi hinayaan ko ang sarili ko na magkasakit. Ang sabi ko noon, dapat mas naging maingat ako at maalaga sa katawan ko. Paano ko pa maibibigay ang maayos na financial support sa pamilya ko kung hindi na ako makababalik pa sa abroad? Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang sabihin ni Ate Melissa ang tungkol sa naipon niyang pera na pinasok at pinaikot niya sa isang networking. Malaki na ang kinita niya kaya may sarili siyang ipon noon na mula sa perang pinautang ko sa kanya. Nakita niya raw kasi na hindi maingat si nanay sa paggastos sa perang pinapadala ko. Pero hindi naman niya ito mapagsabihan kaya gumawa siya ng sariling paraan para hindi masayang ang perang pinapadala ko para sa anak niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Dahil ang buong akala ko, ako na lang ang nagmamalasakit sa pamilya namin. Akala ko ay ako na lang ang may pakialam at may plano na mapaganda ang buhay namin. Maswerte pa rin pala ako na may Ate Melissa ako na handa akong tulungan pagdating sa responsibilidad sa aming pamilya. Pagkatapos ng 6 na buwan na gamutan ay muli ako nakabalik sa pagtatrabaho sa Dubai, Papa Dudut. Pero bago ako umalis ay nag-usap kami ng masinsinan ni nanay at ng mga kapatid ko. Kay Ate Melissa ko na ipapadala ang pera para siya na humawak at mag-budget. Doon sila nangako na aayusin na ang paggastos pati na ang pag-aaral ng 3 kong kapatid na mga lalaki. Sa awa naman ng Diyos. Sa ilang taong ko na pagtatrabaho ngayon dito sa abroad ay tinupad nila ang pangako nila at doon na rin kahit papaano natupad ang pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Papa Dudut, sakali na mapili niyo ang sulat ko ay labis akong nagpapasalamat. Dahil sigurado ako na maraming aral na naiwan itong sulat ko sa mga nakikinig ngayon. Na dapat ay pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil ito ang sarili nating paraan para masuklian ang ginagawa nila para sa atin. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Clara. Hindi po lahat ng miyembro ng pamilya ay may malasakit sa kanilang pamilya. Yung iba ay nagiging makasarili at hindi na iniisip pa ang iba. Kaya maswerte ang pamilya mo, Clara, na hindi mo sila pinabayaan. Sa kabila ng naging pagkukulang nila para masuklian ang ginawa mong pagsasakripisyo. Mabuti na lang at nandyan pa rin si Melissa para tulungan kang mapabuti ang kalagayan ng pamilya mo. Minsan man siyang nagkamali ng lalaking pinili na mahalin. Naging daan pa rin siya para matupad mo ang pangarap mo para sa pamilya mo. Kaya dalangin ko na mas maging matatag pa kayo ng buong pamilya mo at magkaroon ng mabuting kalusugan. Huwag pong kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Kung kayo po ay nabitin sa kwentong ito, pwede po kayong makinig sa Kaistorya dahil meron po tayong mga pinapost na mga horror stories dyan. Manood din ng Papa Dudut Family YouTube channel. Ang mga link po ng mga channel na yan
ay nasa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.